Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Opo si Jun and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Na-late po tayo dahil nakatulog ako kanina. Kani-kanina lang tayo nagising. Pag ganitong late na yung video natin, kaunti na lang nanonood. Pero okay lang yan. Nakatutok na siguro sila sa mga teleserye, Chinese drama, Korean drama. At yung iba baka tulog na. Dalawang topic po ang pag-uusapan natin. Una po, ito pong ombudsman ay sumagot na dito po sa mga nababaliw ng mga members of the House of Representatives. Opo, naaaning na po yata sila. At mayroon po akong nakitang pattern po ng mga kalaban. Kung ano po ang ginagawa nilang pag-atake to destroy the mga Dutertes. Una, dito po sa ICC, sa impeachment court, sa ombudsman. Dito ko po nasilip yung kanilang pattern, no? Pare-parehas po yung ginagawa nilang pag-atake, yung move nila pare-parehas. Mamaya po pag-usapan natin yan. Pag-usapan din po natin itong banat ni Malutikia kay Castro. Isi-share ko po sa inyo. Okay, unahin po natin ito pong ombudsman. Ito po sa balita ng GMA. Okay, pasok natin, pasok. Teka lang Ito, pasok. Dumepensa ang ombudsman sa mga akusasyon tungkol sa pag-aksyon nito sa reklamo kaugnay ng paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds. Giit nito, hindi inaagaw sa Kamara ang kapangyarihang mag-impeach. Paghain ng kontra sa laysay ang vice kaugnay ng reklamo. At nakatutok si Joseph Moro. Nagsumite na ng kanyang sagot o counter-affidavit si Vice President Sara Duterte sa summons na ipinadala sa kanya ng Ombudsman. Ito ay kaugnay ng reklamo base sa committee report ng Kamara na inihain sa Ombudsman. Kaugnay ng umano'y manumalyang paggamit niya ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Pagkatapos naman ito ay bibigyan din ng Ombudsman ng 10 araw ang Kamara para sa kanilang tugon sa sagot ng Vice President. Ikinagulat ng Kamara ang pag-aksyon ito ng Ombudsman sa committee report ng Kamara. Ikinabahala pa ng ilan na baka makaapekto ito sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court, lalo na kung sakaling i-dismiss o ibasura ng Ombudsman ang findings ng Kamara. Pero sabi ni Ombudsman Samuel Martires, kung ayaw daw ng Kamara na may makaapekto sa impeachment laban sa Vice President, bakit daw isinumite ng Kamara ang committee report nito sa Ombudsman? Ang Office of the Ombudsman, pag nakatanggap ng committee report from both houses, from any of the houses, from the Senate or from the House of Representatives, we treat it as a complaint. Yun. We do not treat it as a paperweight or a scratch paper na titingnan lang namin. So, sino ang magiging complainant dito? Alangan naman ang maging complainant ang Office of the Ombudsman. Sinagot ni Martires ang mga akusasyon ng kanyang paggalaw ay dahil appointee siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2 posisyon sa gobyerno. Hindi ko naman kinahihiya, hindi ko tinatatwa na ako'y naging Associate Justice ng Supreme Court dahil kay Digong. Hindi ko rin itinatatwa na ako'y naging Ombudsman dahil kay PRRD. Mula nang ako'y inappoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong. Kita nyo? Yan ang tatay Digong namin. May prinsipyo. Kasi yung ibang mga nag-a-appoint, kapag in-appoint nila yung tao, parang pagmamay-ari na nila. Kailangan sumunod ka sa akin sa lahat ng ipapagawa ko. Ganun yung iba. Pero yung mga Duterte, hindi po ganyan. Mababait at matutuwid. Hindi po kagaya nila. Tignan nyo
si Pangulong Duterte, mayroon siyang mga natulungan na naging senador ngayon. Si Bongo, dahil kay Pangulong Duterte, naging senador yan. Bato, Robin Padilla. Ayan, example na tatlo na yan. Narinig ko sa kanila, sa kanilang tatlo, na ni minsan hindi sila inuutusan ni Tatay Digong, ni hindi nakikiusap na gawin mo to, hindi. Kung ano man yung aksyon na nakikita nyo dyan sa mga senador na yan, yan ay mga napagkasunduan na pagdesisyonan ng kanilang partido. Iisa lang ay yung mga gagawin nila, kung ano yung napagkasunduan ng partido. Yun ang gagawin nila, hindi dahil inutos yan ni Pangulong Duterte. Alalabas kasi niyan, magiging robot yung tao. Hindi ganun. Hindi ganun ang mga Duterte. Yung iba ganun. Yung iba naman kasi na inappoint, talagang babawla. Hi, parang Japanese. Hi, yes ma'am, yes sir. Bakit? Mga mukhang pera mga timawa Kaya gagawin nila lang Panginoon yung mga boss nila. Kung ano iutos. Kaya binanatan sila ni Chis Escudero, yung mga buhayang congressman. Sunod-sunuran kayo kay speaker. Di ba? Talagang diniretsa sila ni Chis. Tuloy. Sa mga nagsasabing sana ay patapusin muna ng Ombudsman ang Senate Impeachment Court sa paglilitis nito. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Ayon kay Ombudsman Martires, fact-finding ang ginagawa ng kanyang opisina na hindi makakaapekto sa impeachment. We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. We are not going to dismiss anything. What is there to dismiss? When our power is only to investigate. Paliwanag pa ni Martires, ang ginagawa nilang investigasyon nakadepende pa sa kalalabasan ng impeachment court. What we have at the moment is the power to investigate and not to prosecute. The Yun. Ombudsman or any investigating body has to await the result of the impeachment proceedings. If the impeachment proceedings will result in the conviction of the Vice President, then the Ombudsman or any investigative body, even the DOJ, can file the necessary case now, criminal case, against the Vice President. But if the Vice President is acquitted By the impeachment court. by the impeachment court, wala kaming power to charge her. Para sa GMA Integrated Okay. News, Ganito po kasi yung ginagawang pattern ng mga nababaliw na mga congressman, prosecutor, yung mga attack dog, mga kaalyado nila na naninira, umaatake sa mga Duterte. Ganito yung ginagawa nila. Pinangungunahan nila yung Ombudsman, yung Impeachment Court, yung ICC. Okay? May mga nakatalaga dyan. May mga nakatalaga. Tandaan nyo merong mga patay gutom na troll. Yan yung nasa online. Mga patay gutom na ensaymada vlogger. Meron namang mga bigating troll. Ayan, mga dating justice. Mga nagbabanggit ng mga article ganito, section ganito. Mga constructive criticism, constructive paninira ang ginagawa nila. Yung matalinong paninira. Pero, mayroon silang pattern na binobobo nila yung mga tao. Okay? At patuloy ang kanilang paninira. Kahit si BP Sara na-impeach na sa Congress, sinisiraan pa rin ng mga congressman ng mga congressman. Actually, tapos na na-impeach na nila nagtagumpay na sila pero hindi sila kontento. Bakit? Ganun din si Pangulong Duterte, nakakulong na sa The Hague, sinisiraan pa rin, inaatake pa rin, di ba?
At nung nagkaroon nga ng issue dito sa ombudsman, pinangungunahan yung ombudsman kung ano yung gagawin. So, kung mapapansin nyo, itong mga umaatake dito sa ICC, yan yung assignment nila, sila Conti at yung mga kasama pa ni Conti. Ang sinasabi ni Conti, tungkol sa interim release. Diba? Yan yung topic ngayon, issue ngayon sa update sa The Hague. Hinihiling ng defense na magkaroon ng interim release. Sabi naman nila Conti, huwag niyong palalayain yan si Digong kasi ihaharas niyan yung mga witness, tatakutin, babayaran o papatayin. Nakita nyo, pinangungunahan nila yung ICC. Parang pinagsasabihan nila, lecturean nila yung ICC. Ganyan yung style, strategy na ginagawa. At the same time, tuloy-tuloy yung paninira kay Tatay Digong kahit na nakakulong na. Hindi pa rin sila masiyahan. Tapos, yan yung nakarang sinabi nila. No? Tapos, kahapon yata, kanina, ang sinasabi naman nila Conti, huwag niyong palalayain si Digong. Dahil baka hindi na yan bumalik sa September doon sa trial. Pre-trial pa lang kasi ang nangyayari sa ICC. Ang schedule ng trial talaga, September. Hindi na yan babalik, kaya huwag niyong palayain. Inuunahan nila, no? Parang minamanduhan nila yung ICC. Ganon din sa impeachment court. Nandyan na nga, nakasalang, kumbaga, nasa mainit na si Chis Escudero. Ang ginagawa nila kay Chis, dapat ganitong ginawa ni Chis. Hindi niya dinelay. Dapat itinuloy niya nung February. At ang impeachment, continuing body yan. Basta pinangungunahan nila yung impeachment court. Nakita nyo? Parang minamantuhan nila si Chis Escudero. Dapat ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito. Basta lahat ng papabor sa kanila, yun ang sasabihin nila. Na-impeach na si BP Sara, patuloy pa rin ang atake. Patuloy pa rin ang paninira. Nakita nyo? Ginagawa. Dito rin kay Ombudsman Martires, appointee ni Digong yan. Baka pag unahan nila yung impeachment court, baka i-dismiss na si BP Sara. Nakikita nyo yung pattern, na iba-iba yung mga nakatalaga diyan. Well-funded, well-organized yung to destroy the Dutertes. Well-organized. Patuloy pong pinopondohan yan. Patuloy silang gumagastos sa pera ng bayan. Antindi. Diba? Only for 2028. Nagsimula sila 2023. 2025 na ngayon. In the middle tayo. Hanggang 2028 pa po yan. Bakit patuloy nilang sinisiraan ang mga Duterte sa kabila ng na-impeach na si BP Sara sa Congress, sa kabila ng nakulong na si Tatay Digong sa The Hague? Bakit patuloy ang paninira nila? Kasi ang majority ng Pilipino ay maka-Duterte pa rin. Napatunayan yan dito sa nakaraang eleksyon. Kaya patuloy pa rin yung paninira nila. Hindi pa rin sila masiyahan. Okay, meron ditong isa namang balita, tungkol din sa ombudsman. Rappler yata ito. Wait lang. Ito na. Pasok! We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. No, we're not doing to do that. We're only doing our powers pursuant to the Constitution to investigate. Period. So, sa government, bago kayo kumilos? Alam mo, pinangungunahan kami. Ayun, di ba? Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Tell me. Just
what does the... Ba't kami pinangungunahan? Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? So makikita na pag-aaralan na yung konstitusyon, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know. Nakita nyo, narinig nyo yung sinabi ni Ombudsman Martires. Bakit hindi muna kayo mag-aral? Hindi nyo tignan yung konstitusyon. Pero, kung ikaw ay medyo nag-iisip, no? Medyo nagre-research, alam nila yung konstitusyon. Alam nila yung mandato ng ombudsman. Kaya nga lang, binobobo nila yung tao. Ay, baka ganito baka ganito. Baka i-dismiss nila yung kaso ni VP Sara. Baka unahan nila yung impeachment. Propaganda. Nananatili po yung propaganda. Paninira. Binobobo yung tao. Mga abogado naman yan, matalino si De Lima. Si De Lima yung isang unang masugid na bumabatikos dyan sa ombudsman. Andyan din si Chua. Alam nila yung batas. Alam nila yung konstitusyon. Alam nila yung trabaho ng ombudsman. Pero binobobo lang nila yung tao. Kagaya ni ginagawa ni Conti. Ay, baka iharas yung yung mga witness. Oy, sa ombudsman naman. Naku, baka i-dismiss unahan yung impeachment court. Dito rin sa sa impeachment naman. Kaya lang matalino rin si Chis. Binablock din sila eh. Sinusungal-ngal din sila ni Chis. Ganyan yung ginagawa. Binobobo. Patuloy na niloloko ang taong bayan. Dito na po tayo kay Malu Tequia. Wait lang. Umpisahan natin para maganda. Ito na po. Pustahan tayo, yung approval at trust rating na yan, sasadsad pa. Dahil nagkaroon ka ng tagapagsalita na katulad nitong si Castro. Na ano ba yung function talaga ng pangalawang Pangulo na talagang nung kinuna ng opinyon ang Malacanang, lalo na si kaibigan mong si Attorney Castro, sabi niya pang personal ba yan o pambayan, parang yung parang ang laki ng tingin nila sa pangalawang Pangulo na parang pang-presidente na yung function niya. Prof, na talagang hindi pwedeng mawala ka sa Pilipinas. Nandito ka, magtrabaho ka. O parang ganun yung tingin ko, Prof, para at least sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano ba ang trabaho ng isang pangalawang Pangulo? Okay, putulin ko muna, no? Itong video na to, kinat ko na to kasi medyo mahaba eh. Sumagot dyan si Malu Tequia. Ang sabi ni Malu, ang mandato talaga ng Vice President, ang trabaho ng Vice President ay pamalit, spare parts kumbaga, hahalili kung sakaling ang Pangulo ay mamatay o kaya naman magkasakit, hindi na kayang tugunan, hindi na kayang trabahuin yung kanyang trabaho, papalitan siya ng Vice President. Kaya ginawa yan para yung gobyerno natin, in case na mawalan tayo ng leader, hindi bumagsak, para hindi magkagulo yung mga tao doon sa bansa na yon. So kaya mayroong ganyang may Vice President. Hahalili. Yan yung pinakaunang trabaho ng presidente. Okay, tuloy natin. Oo, at saka alam mo yung para mo gawin mahabang pagsasalita na ginawa niyang si Attorney De Castro tungkol sa ano bang ginawa, bakit parating nasa labas. Alam po nyo, ang Vice Presidente, pag official function po yan, humihingi po yan ng Travel Authority. At ang Travel Authority ay nanggagaling sa Presidente. Ngayon, kung hindi yan official travel at personal, na yung Australia ay personal, bakit naman pumuputok ang butsi niyang si Barker ng Malacanang. Kasi para ka maglaan ng linggo, pumasok ka para lamang sagutin ang Vice Presidente. Yan ay proof
na ang role niya from the very start ay bastusin ang pangalawang Pangulo, sirain ang mga Duterte. Since February nang pumasok yan, wala namang default na sinabi ang attack dog na yan kundi kahit hindi ang default na sagot Duterte, nag-e-end siya na Duterte at bine-blame niya ang Duterte. Maling-mali naman yan kasi nakita mo dyan, nandyan ang Malacanang Palace, nandyan ang Philippine flag, nandyan ang Presidential Communication flag. Ginagamit itong podium na ito para manira. Yun, ganun na bang kababa ang Presidential Communication? Ganun na po. Ganun na po pinababa. Yun talaga yung kaya hinahir ito si Castro para talaga umatake sa mga Duterte. Kasi libreng platform na ito libreng podium. Sabi nga ni Malu. Kumbaga hindi ka na magpapa-interview sa mga press, sa media. Ito na yun, may mga media na dito, 'di ba? Tapos ang problema kay Marcos, hindi niya inaamin na yan ay spokesperson ko. Yung hindi. Tapos kung ano yung sabihin, gawin ni Castro, hinahayaan lang ni PBBM. So, maganda rin yung mautak din yung nakaisip nito na para atakehin nila yung mga Duterte. Ito, hinag-hire sila. Kaya uso ngayon yung mga spokesperson Spokesperson para bumatikos, para bumanat, umatake sa mga kalaban nila. Pero ibahin natin, wag natin idama yung yung spokesperson ng impeachment court. Okay? Yung pangalan nun? Si Tonggol. Okay? Hindi siya umaatake. Siya, nagpapaliwanag talaga siya kung ano yung mga tinatanong ng media. Okay, tuloy natin. Opo, at kumbaga iba yung kanyang mga sinasabi rin doon sa mga sa iba sila ng linyahan niya at ng presidente, kasi marami-rami na rin yung mga nagiging pahayag ng presidente. Considering meron silang nire-release na video, magkakatugma ba? Kasi kung sarili lang niyang opinion na yun, parte pa ba ng kanyang trabaho yun? Or ang kanila bang trabaho doon ay cascade? Kung ano yung mismong sinasabi ni or punto or panig or pahayag or nitong si Marcos Jr. Tama ka dyan, Admar. Makikita mo, in terms of communication, may pagkakaiba ang sinasabi ng Pangulo at ang pagkakaiba nitong sinasabi nitong attack dog, kaya ako ginagamit yung phrase na attack dog. Kasi from the very start, hindi siya nagkakascade ng information, hindi siya nagpapaliwanag ng programa, naandyan lamang siya para by default i-blame ang Duterte. At yun ang natatawa ako dyan nung sinabi niya na yung tungkol sa ekonomiya at ang words niya, may resibo ang presidente na ang ekonomiya umaayos at ang Vice Pangulo ay sinabi at present yung resibo. Ano namang lohika meron yan? Dahil may resibo, maayos ang ekonomiya, kakasalita lang ng World Bank officials na we are not meeting our targets. Okay, putulin na natin. Medyo mahaba pa yan. Ayan, iba yung sinasabi raw ng presidente, iba naman yung sinasabi ni Castro. Hindi sila nagtutugma. Ibig sabihin, personal na opinion lang ni Castro, yung mga dinadaldal niya, yung mga sagot niya. At ang babaw ng pagpapaliwanag nila ni Castro tungkol sa ekonomiya, dinadaya nila yung tao. Kaya attack dog talaga sila itong si Castro, hinire talaga siya dyan para umatake. Okay? Ngayon, yung mga ginagawa naman nila sa mga Duterte, nagbabackfire ito ayan, tanim victim. Itong isa naman, tanim witness.
Nagbabackfire sa kanila. Nabubuking sila. Ayan, si Risa Hontiveros. Sirang-sira siya ngayon. Booking na booking yung mga ginagawa nilang kademonyuhan. Ganon din si Conti. Yung mga peking witness. No? Peking witness. At alam natin, baka may bayad din yan dahil ginagawa yan ni Risa Hontiveros. Mag-iisa lang naman yan. Parehas komunista yung mga yan. So, bumubumerang sa kanila yung paninira nila. Hanggang 2028 nga yan Sinasabi natin. Hindi pa nila magiba talaga Kaya patuloy. Patuloy yung operation nila to destroy Duterte. Patuloy yung funding nila. Sayang yung pera. Doon lang napupunta, sa kademonyuhan nila, kapritsyo, kayabangan, sa mga pangarap nila na kapangyarihan. Wala talaga. Ingay naman ang motor na yun. So, ayan. Yan ang ginagawa nila. May pattern. Meron silang, kumbaga, may nagko-command sa kanila. Meron sila talagang boss. Sabi nga, kwento nga ni Marcoleta, di ba sinomon si BP Sara o yung kampo ni BP Sara ng impeachment court at sumagot na yung Ad Cotelam at binigyan ng kopya yung House of Representatives. Kwento ngayon ni Marcoleta. Congressman yan Congressman pa rin siya Nung binigyan na ng kopya ng kampo ni BP Sara yung House of Representatives, hindi nila na-receive agad. Hindi nila ni-receive agad. Ang ginawa daw, nagtatawag pa. Siguro yung Secretary General at yung ibang mga congressman daw. Hindi nila alam kung i-receive nila, tatanggapin nila yung sagot ni BP Sara sa impeachment. Binigyan lang naman ng kopya yung House of Representatives. Kasi sila yung prosecution. Diba? Kaya binigyan sila kung anong sagot ni BP Sara. Abay, inabot daw ng 5 oras Hindi nila alam gagawin. Kung i-receive ba nila o hindi. Ibig sabihin, mayroon talaga silang sinusunod. No? Mayroon talaga silang sinusunod. Kung ano yung mga gagawin nila, kailangan pa nila ng utos bago sila kumilos. Kaya, sabi ni Chis Escudero, sabi rin ng marami, sabi ko rin, na itong mga congressman na itong mga mukhang pera, sunod-sunuran kay speaker. Nakita nyo? Kwento yan ni Marcoleta. At ito naman yung sabi ni Bukoy, yung spokesperson ng prosecution. Ito. Ganito inilarawan ni House Prosecution spokesperson Attorney Antonio O. Dibucoy ang answer ng Ad Cotelam ni BP Sara na tugon sa summons ng Senate Impeachment Court. Magugunit ang sinabi noon ni BP Sara na magiging madugo o bloodbath ang impeachment trial sa kanya. Pero ayon kay Bukoy, ang answer Ad Cotelam ni BP Sara ay puro pagtanggi, puno ng maling impormasyon at walang basihan argumento. Ano bang karaniwang sagot ng mga akusado? 'Di ba? Pag nag-plead sila o nag-plea, ang sinasabi, not guilty. Yan ang sagot, not guilty plea. Pagtanggi yan Saka, mayroon pa pong dinulog ang kampo ni BP Sara sa Supreme Court na sinasabi na unconstitutional yung ginawa ayon sa 1-year ban rule. 'Di ba? May question pa yung kampo ni BP Sara. So, kung sakaling sagutin man nila itong summon ng impeachment court, Ad Cotelam. Pinaliwanag yan ni Marcoleta. Ano ba yung Ad Cotelam niyan? Ito po yung binibintang kay BP Sara at ini-impeach nga si BP Sara at
kumbaga, okay, sasagutin namin ito kahit na naniniwala kami na walang jurisdiction itong impeachment court dahil sa 1-year ban rule. 1-year bar ruling. Yan po yung ad cautelam. Kahit sabihin nating sumasagot kami sa SOMA na ito, hindi pa rin namin sinasabing may jurisdiction na ito. No? Naniniwala pa rin ang kampo ni VP Sara na walang jurisdiction dahil nga lumabag sa batas itong ginawang pag-impeach sa kanya ng House of Representatives. Yan po yung ad cautelam. Sana naliwanagan kayo sa sa paliwanag ko. Pero yun na po yun. Okay? Kaya itong ginagawa nilang operation to destroy the Dutertes, yan, nakita ko. Halos pare-pareha sila. Meron silang may mga boss. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat sa panonood.